Buklod ng pag-ibig, tayo ay sumamba sa pagkakaisa, purihin siyang Aba. Purihin, purihin at ating sambahin ang Diyos ng pag-ibig, nagmamahal sa atin. Buklod ng pag-ibig, tayo ay sumamba sa pagkakaisa, purihin siyang Aba. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sa pasimula ng pagdiriwang na ito, halina't humingi muna tayo ng awa sa Panginoon. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pakisama sa intensyon ang mga tumutulong sa atin at sa ating simbahan. Ang kapayapaan sa mundo, lalo na sa Gaza. Ang mga kapatid natin sa ibang bayan, nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyapon lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng karunungan. Ang diwa ng karunungan ay matalino at banal. Iisa ang kanyang kalikasan, ngunit mapagkikilala sa maraming paraan. Siya'y dalisay at walang katawang material, at malayang magparoot parito. Malinis, nagtitiwala, at di maaring mapinsala, maibigin sa mabuti, matalas, at di malulupig. Ang karunungan ay mapagkawang gawa, mabait, matatag, tiyak, hindi nababalisa, makapangyarihan, at nakikita ang lahat ng bagay. Ang karunungan ay laganap sa lahat ng diwang matalino, matalas, at dalisay. Pagkat ang karunungan ay mas maliksi kaysa damdamin, at dahil sa kanyang kadalisayan, siya'y laganap sa lahat ng bagay. Siya ay tilamsik ng kapangyarihan ng Diyos, maningning na silahis ng kanyang kaluwalhatian. Kaya walang marumi na makalalapit sa kanya. Siya ay sinag ng walang hanggang liwanag, salaming kinababakasan ng mga gawa at kabutihan ng Diyos. Bagamat nag-iisa ang karunungan, magagawa niya ang lahat ng bagay. At bagaman siya'y hindi nagbabago, nababago niya ang lahat ng bagay. Sa lahat ng salinlahi, siya'y lumalagay sa mga banal, at mga ito'y ginagawa niyang mga propeta at mga kaibigan ng Diyos. Walang pinakamamahal ang Diyos nang higit pa sa mga taong nawiwili sa karunungan. Ang karunungan ay mas maganda kaysa araw, higit ang kagandahan kaysa mga bituin,
at higit pa sa liwanag, sapagkat ang liwanag ay nahalinhan ng dilim, ngunit ang karunungan ay di nalulupig ng masama kailanman. Ang lakas niya ay abot sa lahat ng sulok ng daigdig at maayos na pinamamahalaan ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Walang hanggang poong Diyos, salita mong tumutubos. Walang hanggan, poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang salita mo, O Poon, di kukupas walang hanggan, matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Walang hanggan, poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang taglay mo'y katapatan ay hindi na magbabago, ang nilikha mong daigdig matatag sa kanyang dako. Walang hanggan, poong Diyos, salita mong tumutubos. Hanggang ngayon ay matatag pagkat ikaw ang nag-utos, alipin mo silang lahat at sa iyo'y naglilingkod. Walang hanggan, poong Diyos, salita mong tumutubos. Nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Walang hanggan, poong Diyos, salita mong tumutubos. Sa buhay ko'y tumanglaw ka at ako ay pagpalain. Ang iyong mga utos ay turo mo sa akin. Walang hanggan, poong Diyos, salita mong tumutubos. Upang ako ay magpuri, ako'y bigyan mo ng buhay. Matulungan nawa ako ng tuntunin mo at aral. Walang hanggan, poong Diyos, salita mong tumutubos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan at wala ring magsasabing nagsisimula na roon o rini. Sapagkat ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahong hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao. Ngunit hindi niyo makikita iyon. At may magsasabi sa inyo, naroon siya o narinig siya. Huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin. Sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao ay darating na parang kidlat. Ngunit kailangan munang magbata siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minsan daw po ay mayroong isang ama ang pinagalitan ang anak niyang si Juan dahil bagsak na naman sa exam. Ang mas masakit pa para kay Juan ay ikinumpara pa siya ng tatay niya sa kaklase niya si Pedro. Ang sabi ng tatay niya kay Juan, ano ka ba naman Juan? Bagsak ka na naman sa exam. Bakit di mo kayahin? Ang kaklase mo si Pedro, laging may honor, matalino. Sumagot sa kanya si Juan, unfair naman po tatay kung i-compare niyo ko kay Pedro. At bakit naman? Sumagot si Juan, matalino po ang tatay niya, kayo hindi naman. Napahiya tuloy ang ama sa anak. Napaka-partikular natin sa katalinuhan. Dapat ang anak ko matalino. Dapat ako matalino. Dapat tayo matalino. In fact, bata pa lang, binubusog na ng mga magulang ang kanilang mga anak ng iba't ibang mga kaalaman para bang achievement na agad para sa kanila na ang kanilang anak na batang-bata pa lang, hindi pa pumapasok sa eskwela, ay sanay nang magbilang, kabisado ng mga letra, nakapagbabasa na. Lalong-lalo na kung nag-aaral na at na-honor pa. Meron nga po akong kakilala na seminarista dati. Nang isa sa mga dahilan kung bakit siya pumasok ng seminaryo ay yung nanay niyang strikta. Napaka-strikta. Kinakailangan lagi. Perfect ang score niya. Kinakailangan lagi.
ma-honor siya sapagkat kung hindi, pagalitan siyang talaga. Hindi niya alam sa seminaryo. Halos ganun din naman. Napaka-particular din sa pag-aaral. Anyway, iba nga kasi talaga kapag matalino ka, na-honor ka. Yung ikaw ay nag-aaral, may edge ka na sa mga hindi nag-aaral. Yung pa kayang na-honor ka at matalino ka, meron tayong impresyon na malaki na ang pag-asa. Hindi pa man na mga yan na may marating sa buhay, na maabot ang kanilang mga pangarap sa buhay. Nevertheless, bakit ganon? Sa kabila ng napakatalino na ng tao ngayon, ang dami pa rin mga problema. May mga tao pa rin nagsasuffer ng depression. May mga tao naabot ang kanilang mga pangarap pero parang walang kahulugan ang kanilang buhay. In fact, parami na ng parami ang bilang ng mga nagpapakamatay. Ang daming nasisirang buhay, ang daming nasisirang pamilya, ang daming mga taong nabubuhay ng parang wala lang. Hindi masaya. Patunay yan na hindi sapat kung ang meron tayo ay katalinuhan lang. Dapat din tayong may karunungan, which by the way ay mas malalim kaysa sa katalinuhan. Ang karunungan po ay hindi basta nakukuha sa libro o napag-aaralan sa eskwelahan. Hindi ito basta kaalaman. Halimbawa po, yung Farao sa Genesis 41 ay matalino. Hindi naman siya sigurado magiging Farao kundi siya matalino. Sa katunayan, nang managinip siya, kabisado niya mga detalye ng panaginip niya. Alam niya, detalyado, pero hindi niya kayang i-interpret ito. Sino na nakapag-interpret? Si Jose. Si Jose na marunong. Si Jose na mabuting tao. Si Jose na hindi naghiganti sa mga kapatid niya. Si Jose, ang sasabihin ng Biblia, God is always with him. I bet meron kang kaklase dati. O baka ikaw mismo, yung sa palagay mo ay hindi matalino, pero marunong sa buhay ngayon. Mapagmahal na asawa, responsableng ama, responsableng ina, mabait na kapatid, maaasahang kaibigan, marunong sa buhay, pata sa buhay. Ang hamak na mas masaya kaysa sa mga klase mong sa palagay mong hamak na mas matalino sa iyo noon. Ganon ang karunungan. Ang knowledge or intelligence can provide us information, pero yung wisdom can help us in our transformation. In addition to this, ang karunungan ay hindi din po nakukuha basta-basta sa edad o sa karanasan. Sapagkat sabi nga natin, minsan may mga matatanda parang walang panagkatandaan. At hindi na po natin kinakailangan isa-isahin pa ang mga may edad na o ang mga matatanda ng nag-viral sa social media dahil sa pangit na mga ginawa nila para patunayan niya. Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang mga definitions patungkol sa karunungan. Sa napakaraming descriptions na ito, sa palagay ko, ang isa sa pinakamaganda ay yung sinasabi ditong ang karunungan ay tilamsik ng kapangyarihan ng Diyos. Sa makatuwid, galing sa Diyos. While ang intelligence or knowledge ay biyaya pa rin naman ng Diyos, ang emphasis kasi nun ay nasa karunungan na ibinibigay ng tao o ng mundo. Pero pag sinabi kasing karunungan, ang emphasis nito ay yung inspirasyon galing sa Diyos. Wisdom from above, sabi nga po ni James. At bagay na kailangan natin kahit pa napakatalino na natin. Sapagkat ano nga ba ang maikukumpara ng katalinuhan natin sa karunungan ng Diyos? May hangganan ng ating kakayanan. Kahit pagkano katalino ang tao, pwede pa rin magkamali ito. Kaya nga, meron tayong expression na my fault, my bad, hindi ko akalain, sorry, kamali ako. But God definitely does not utter those kind of expressions because God never commits any mistakes. And God sees what we do not see. Kaya nga sa ating ebanghelyo, pansinin po ninyo, napakatalino ng mga skriba at ng mga Pariseo. Pero yung sinasabi ni Kristo, hindi pa rin nila maunawaan na ang kaharian ng Diyos ay in their midst na. Sapagkat si Kristo ay kapiling na nila. Pero hindi nila matanggap, hindi nila makita. Ironically, natanggap, nakita at naramdaman kahit ng mga hindi ganong nakapag-aral at kahit na ng mga mahirap at mga makasalanan lang. Sapagkat maaring sila ay matalino, pero ang mga mahirap at maging ang mga makasalanan lang na tumanggap kay Kristo ay mga marurunong na tao. May nakita sila na hindi nakita ng mga Pariseo na matatalino. Of course, hindi ko sinasabi that we do away with intelligence, with knowledge. Hindi ko sinasabi muna tayo mag-aral. No! Kailangan pa rin natin mag-aral at
mag-aral tayong mabuti. For that matter, kahit na nakapagtapos na tayo, mag-aral pa rin tayo, magbasa pa rin tayo, mag-acquire pa rin tayo ng maraming mga information. Kailangan natin ng katalinuhan, kailangan natin ng knowledge ng information. Pero hangarin natin na ang katalinuhan natin ay maging karunungan. Sapagkat ang knowledge, ang intelligence, without wisdom, can lead to chaos. Tingnan po ninyo sa bansa natin, yung mga politiko natin mula noon hanggang ngayon, majority of them, matatalino yan. Nagtapos yan with flying colors pa nga sa mga premyadong eskwelahan sa loob at labas ng ating bansa. Pero anong nagawa ng kanilang katalinuhan? Ganito pa rin tayo hanggang ngayon. Ang laki pa rin ng agwat ng mayaman sa mahirap lang. Nakatatawa nga tayo nitong nakaraang mga eleksyon. May mga nangatwirang, hindi na ako boboto sa mga matatalino. Kahit na mahina ang ulong, kahit na hindi ganong nakapag-aral, iboboto ko. Wag ganun. Ang binoto nyo, hindi nga matalino. Hindi rin marunong. Hindi rin mabuting tao. Hindi rin malalim mag-isip. Wala rin prinsipyo. Ano gagawin niya? E di kagayahin na lang din yung mga matatalina na gagamitin ang kapangyarihan sa personal na kapakinabangan na walang mangyari sa ating bayan. In the same way na aanin mo ang asawa, magkulang, kapatid, lalong-lalo na anak na matalino kung wala naman sa iyong respeto. May kilala akong mga magulang na parang nagsisisi na raw sila, pinag-aral nila ang kanilang mga anak sapagkat nung natuto nga naman daw, nung may narating na sa buhay, abay kung sagutin sila, kung i-correct sila, kung itama sila, kung pagsabihan sila, gano'n na lang. Nanlilit daw sila. Matatalino, pero hindi marunong ng mga tao. Paano mo ipagmamalaki yung mga yan? Na nang mapalaki mo, mapag-aral mo, pinagmamalakihan ka na. Hindi, di ba? Mas gugustuhin mo pa yung hindi ganong matalino, pero mabuting tao. Meron po akong pamangkin na hindi ganong matalino, pero sigurado kong marunong ang batang ito. Bait. Nandun lagi ang respeto niya sa kanyang mga magulang, kahit hindi buo ang kanyang mga magulang. Mapagmahal sa kapatid, kahit hindi niya buong kapatid. Ni minsan, hindi ko yan nabalitaan, lalong-lalo na narinig, nakipag-away sa kaniyang pinsan o sa kaniyang mga kapatid. Hindi ko yan narinig na sumagot o nagdabog man lang kapag pinagsasabihan ng kaniyang mga lolo at lola. At ilang beses ko na yung inalok. Pag may kailangan ka, baka may kailangan ka. Kailangan mo ng sapatos, damit, gadget. Sabi ka lang, ay, hindi humiling. Kahit minsan, pipilitin mo pa, mabigyan mo lang. Last time, nag-text sa akin. Ang text sa akin na ganito, Tito Father, pwede po ba manghingi po ng prayer sa inyo para po sa lolo ambo namin? Di po kasi maganda ang kondisyon niya ngayon. Nasa ospital po siya ngayon. For your information, walang nag-utos sa kanya na i-text ako. Kusya siyang nag-text para sa kaniyang lolo. Kaya totoo, naniniwala ako, hindi ito ganong matalino. Pero bata pa lang naman, ma-improve pa yan. One thing is certain, ang batang ito, ngayon pa lang, ay punong-puno na ng karunungan. Kaya sigurado ko, malayo ang mararating ng pamangkin kong ito. Because at the end of the day, and even at the end of our lives, the contribution we can give to our society, to our family, to our friends, will not be determined by our intelligence, but by our wisdom and goodness. Kaya sana mga kapatid, wag lang nating hangarin na tayo'y maging matalino, gayon din ang ating mga mahal sa buhay. Walang masama sa katalinuhan, provided ito ay dapat na humantong sa karunungan. Hindi naman po tayo mahihirapan Sapagkat una, ang karunungan ay pag-apply lang naman ng katalinuhan. Sapagkat yung mga basic na dapat nating malaman at gawin sa buhay, yung gumalang sa mga magulang, gumalang sa kapwa-tao, maging honest, maging mabuting tao, huwag magnakaw, etc. Lahat ng yan ay ating natutunan. Pati na ang mga natutunan natin sa banal na kasulatan, i-apply lang natin yan. Magiging karunungan na yan. Kaya sana mga kapatid, wag lang nating hangarin para sa atin at para sa iba na maging matalino. Hangarin din natin, masigit pa dito, ang maging marunong tayo pare-pareho. Hindi naman tayo mahirapang ma-achieve ito Sapagkat una, i-apply lang naman natin ang ating mga natutunan. Dahil yung paggalang, pagmamahal, pagrespeto, paglaban ng patas sa buhay, hindi pagnanakaw, lahat naman yan pinag-aaralan, natutunan Hindi lang natin i-apply. Pag in-apply natin ang simpleng katalinuhan sa mga bagay na atin ang alam, ay magiging karunungan. O hindi nga ba't sinabi sa atin
Sa James 1 verse 5, sino mang kulang sa karunungan ay humingi sa Diyos at ito ay ibibigay sa Kanya. Hindi naman din niya kasi ipagkakait ang paggabay niya sa mga taong willing na matuto sa Kanya. Ito po sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. O kung maging marunong. Ang mapalapit sa iyo upang kami ay matuto sa iyo. Ang masunod ang kalooban mo, ang mga utos mo, at hindi ang aming gusto. Huwag nawa kaming magmalaki na alam namin ang lahat, sapagkat ito na nga ang naging dahilan ng aming mga kasalanan at mga pagkukulang. Tulungan mo po kaming magpaubaya sa iyo at sundin ang loob mo upang sa iyo kami ay matuto. Tulungan mo po ako, Panginoon ko. Hallelujah! Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah. Pasalamatan sa iyo. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan. Babalik sa atin. Hallelujah! Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako. Tayo ay Sabihin mo sa sarili, mayroong magandang mangyayari sa iyo. mayroong Higit pa sa inaasahan, sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan. Gagabayan ka niya kung pagkagabay ka. Hindi ka ba napapagod na ikaw ang nagdadrive ng buhay mo, hindi ba sa maraming pagkakataon ay parang nabangga na ito? Hayaan mo ang Diyos ang siyang kumilos, ang mag-guide sa iyo, ang magdikta sa iyo, kung lalapit kay Jesus, para mas malayo ang marating mo at mas maging makahulugan, masaya ang buhay mo. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. mula sa mga butil na humitik ng uhay, natipong mga trigo'y sa tinapay magwawakas, pinagpagulan ng lipak na kamay, at ng pawis na sano'y nunukal, tanging sa iyo lamang inialay, sa gisag na walang kapantay, mula sa mga baging ng kinumpol na ubas, inaning mga bunga, ang katas ay naging alam, pinagpaguran na lipak na kamay, at ng pawis na sano'y nunukal, tanging sa iyo lamang inialay, sa gisag na walang kapantay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito
upang ang aming kinaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kaniyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at itinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at kandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal, ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak at sa aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Janis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisang mahal na birhen ng Lasalet ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa
magmasala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adiyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdam. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tungayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban. Isama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be. Amen. Ordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Palad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa puso ko'y turo mo. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa puso ko'y turo mo, dunong ng puso mo, dunong ng puso mo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniling naming ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib na ngayong kadakilaan upang ang ngayong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian. Sa pamamagitan ni Jesucristo, sa mga Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen.
Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of mercy. We trust in you. Alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa patuloy niyang pagtulong. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears they soften up the hearts of men, they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. They saw a great light near the spring, and then it lowered and they saw it part. Then all at once they saw a lady crying there. And she wept all the while she spoke. They saw her tears flow from her eyes. They flowed in steady streams of light. They flowed in steady streams of light. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain.